time, agrarian reform. Yung second time, ito, kasi ayoko mapahamak ang aking kapatid. Okay, Nipa. Ma'am, nung nag-privilege speech kayo, walang nag-react, walang nag-explain. What do you make of that? No, what happened was I was told that I was not going to have any interpellation. Pinagbawal yung interpellation. Sabi ko, sige, mag-privilege speech ka, pero wala nang tanong-tanong. But you were hoping then kahit papaano na may explanation from Senator Poe, Senate President Cheese. Okay lang, dinedma ako, pero nasabi ko naman yung dapat. Ma'am, do you think yung lumabas na, although fake news naman daw, na planong kudita sa leadership ni SP Cheese? Ay, no nga, yan na naman, ako na naman ang sisisihin. Ma'am, do you think it has something to do with the budget, ma'am? But yung timing? Ko alam. Kasi nauna yun eh. Nauna yun, di ba? Naglilikom daw ako ng pirma. Allergic ako sa pirma, di ba? Nadaanan ko na Pasko last year, yun na naman. Tapos nung bumalik tayo ng session, ayan na naman, yung panlilin lang ng pirma na yan. Ay, ma'am, ba't nga dun sa fake news na yun, kayo ang pinalabas na nangangalap ng pirma? Ano kaya? Kayo ang pinalabas na nagsusulisit ng signatures. Ewan ko, baka naman galing sa kung saan yung mga balitang yan. Ako wala akong alam. Marites ako eh. Parati akong updated sa mga galaw dyan. Pero wala akong narinig at wala talaga akong alam. Kung may alam ako, di binalita ko na sa inyo. Nakakatamad na. Patapos na kami. Di ba? Okay, Nipa. Isa na lang, ma'am, yung sa budget ng DPWH na naging 1.1 trillion pesos from 825 na nagdagan ng 288. Ma'am, sino dapat mag-explain? Kasi nakalagay nga, sabi nyo nga po, nakalagay lang various infrastructure projects. Nakakatawa eh, di ba? Walang detalye, walang nag-explain. So, sinong dapat na tumayo at mag-explain talaga? Hindi ko na nga alam eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan itong proseso. Lahat lihim, lahat madilim, lahat malabo. Hindi ko nga alam kung sinong gumawa ng ano eh. Apakalabo talaga. Dati, ang sinasabi may 3 houses kapag budget. Yung lower house, yung upper house, yung BICAM. Ngayon, alin ba? Alin ba dun sa 3? Parang ang gulo eh. At saka dyan sa DPWH, dalawang linalabag niya na. Una, mas nalampasan pa ng DPWH yung edukasyon. Ikalawa, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Di ba obvious na lampas-lampas dun sa sinabi ng Pangulo? So, mamang mga hindi maliwanag kung bakit nadagdagan o nabawasan, sino ang may initiative, yung DPWH and Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung 50B. Yung 50B, oo. Hindi rin po klaro sa inyo bakit may tapyas. Yun nga, as a general rule, as a matter of fact, it's in our rules. It's very clear in the rules of the Senate na meron dapat explanation at nasama ko yata yan sa aking PowerPoint. Usually, may explanation yan. O, papaltan natin to dahil mas mahalaga ito, dahil kulang na kulang ang pera rito. Maliwanag siya. Ngayon, ang explanation, dadagdagan ng comma, tutuldukan ng ay. Anong klaseng explanation yun? Na hindi binanggit yung pagbabago. At so, kanino look out, ma'am, yung budget? Sorry? Kaninong look out yun, ma'am? Yung bad budget? Who's to be blamed? Well, right now, like I said, I'm in a state of confusion and rather abject ignorance as to who is really responsible for all this. Dahil even if I am officially a member of the BICAM, a vice chair of the Finance Committee, the truth is we were not consulted on these drastic changes made in the budget for 2025. Nagulat nga ako dahil andun nga nakita natin yung sa ating rules ng Senate, maliwanag din na kailangan na explanatory kung bakit nagbago-bago. Pero ganun talaga Pero yun nga, ma'am, yung kawalan ng consultation, kanino dapat call yan, di ba? As kay Finance Committee Chairman, sana na-consult muna kayo.
Wala sa ugali ko ang nagtuturo pero ang akin na lamang, iwasto na lang natin moving forward. Ayan na, nabulagta na tayo riyan. Moving forward na lang, let's try and rectify. So, kung maaari, ibalik sa BICAM kahit nagbitaw na ang palasyo ng salita, baka naman si E.S. Bersamin, pwede niyang gawin yung ginawa niya sa anti-agricultural economic sabotage, pwede niyang ibalik katulad ng ginawa sa Magna Carta for Seafarers, at maayos ng maigi itong budget na ito. Ang laking kahihiyan, talagang trouble to para sa 2025. Pag nauwi to, lahat sa AKAP, MAIP, lahat sa katutak na limos, pati sa FLR ng DBM. So ma'am, kaya ganyan din ang concern ninyo dahil kapag pinirmahan ito ng Presidente, siya yung malalagay sa alanganin. Ay, hindi ko alam, pero Kapag hindi naging talaga batas. dapat linalagdaan yung ganito kalabo. Okay, Amor and then RG. Ma'am, sabi po ni President Marcos, hindi naman daw po maaapektuhan or mababawasan yung services ng PhilHealth kahit zero subsidy sila for next year. Do you think that's possible po, ma'am, na hindi talaga maaapektuhan yung PhilHealth services? Hindi ko talaga alam, pero ang maliwanag lang sa akin yung nasa batas, no? Na yung PhilHealth talaga may bahagi talaga na para sa kanya. At pagbasahin natin yung NEP, yung ORIG na provision para sa PhilHealth, ang liwanag naman, to be used for premiums of indirect contributors. Ibig sabihin nun, yung mahihirap, yung binabayaran yung premium ng gobyerno. Alam niyo, talagang iniisa-isa natin at talagang linilikom ng mga members ng PhilHealth. Inaawa sa sweldo at talagang pilit nilang binabayaran yung premium. Bakit biglaan ang gobyerno nagdesisyon, hindi na babayaran lahat ng premium? Anong klase yun? Tapos yung benefit package improvement. Ayun, required din yan. Di, ibig sabihin, wala nang improvement. Lahat naman tayo alam na kulang yung outpatient. Ilan lang chemo, ilan lang dialysis, wipe out ka na. Yung outpatient, pati yung in-hospital. Tapos, para sa beneficiaries ng pamana, kasama din yan. So, lahat yan, wala nang premium. Lahat ng cannot afford, wala na silang PhilHealth. Instead, luluhod na lang sila sa may kapangyarihan at hihingi ng MAIP. And ma'am, you mentioned din po yung guarantee letters, mga GL. Yung mga mahiwagang guarantee letter na binibigay ng mga politiko, di ba? Kami ang nagbibigay niyan, dapat emergency na lang yun eh. Pero kung PhilHealth member ka, may karapatan ka. Hindi ka makikisuyo, hindi ka maglilimos sino man. Karapatan mo yan eh. Nagbayad ka ng premium. Ma'am, last na po, yung GL po ba, ma'am, paano po yung proseso no? Nanggagaling po sa mga government offices yung GL, pero paano po ba yung process? Parang ganun, di ba? Hinihingi ng kung sino-sinong mga pasyente na nangangailangan ng tulong, hihingi sila. Minsan, tinutuhog lahat ng senador, tinutuhog kami lahat, mga congressman, hanggang mabuo yung halaga na kinakailangan nila. Pag kinapos na at nakailang chemo na, babalik na naman. Ganun talaga yun eh. Dapat hindi ganun eh. Palawakin na lamang nila for a reasonable amount yung PhilHealth benefits, exactly as intended by the NEP. Palawakin nila, dagdagan nila for a reasonable amount. Kasi parang 2.5 chemotherapy sessions lang ang afford dun sa outpatient. Parang ganun lang yung liit eh. Alam ko, kapos na kapos eh. Hindi ko na updated. Pero nung dating governor ako, parang ganun lang eh. Pakatapos yung dialysis, ganun din. Ang konti-konti, samantalang alam na natin, 2-3 times a week yan. Di wipe out kagad sa isang linggo. Okay, RG. This is a different topic, but if you don't have to answer, if you don't want to answer, I've been asked to ask you this question. How do you feel about how do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and in what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan. Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan.
So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. para Ewan pambayan. ko. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero nagkausap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo outburst naman, niya. oo naman. So, how was it, ma'am? Pero hindi ako oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, Telepono lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung... kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? Pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao, at ako naman wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon na presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. at Tama, least for nabasa the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganon din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before Mayan, marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin ma'am. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Thank you po. Okay, from GMA7. Yes po, Darlene po. Darlene. Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na mga narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala ka, ninyo chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly nire-raise Hindi ko nga na alam 1 kung ano trillion yung para sa trillion. impeachment. Ilang bang Nakapasok zero yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, clarify lang po, ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Sige, Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, magandang hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon, through vote buying daw po. Marang
Yun yung Alam mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers noong panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon sa laki ng halaga at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Nympha. Ma'am, parang past po, tama po ba? Past kagabi, sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay and SK officials? 4 years na lang instead of 6 years, ma'am. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalma na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag nung iba. Sabi ko, sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawing 2027, first Monday in October. So, 3-4-year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, pass na sa second reading, ma'am? Kagabi? Yes, I think so. So, ma'am, kung 4 years and then ilang beses pwedeng mag-re-election? 3. 3 3 pa terms. din. So, bali 12. Anyway. Okay. Ma'am, pahabol lang. At yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age, di ba? May limitasyon sila na edad sa 30, oo. Ma'am, noon ka pa nananawagan na sana dalhin na lang sa korte yung mga issues against former President Duterte kaugnay ng kanilang war on drugs. Finally, may committee report na yung Quadcom committee. Kaya lang, ang kanilang recommendation, mag-file ng kaso against former President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo, paglabag daw sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity. Anong tanong? I think karapatan ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpapile ng kaso. Ako, noong pa, Gusto niyo dalhin na? sinasabi ko na talaga, dalhin na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan ay sapat, dalhin na sa korte yan sa lalong madaling panahon pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas. Dilayan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta eh. Kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan, kahit magdamagan tayo dyan. Pero yung investigasyon, kapag hindi klaro
klaro sa akin kung ano yung in aid of legislation. Kung talagang papaltan ba nila yung ano ba, yung sa police, yung sa PNP modernization, isasama ba yung IFA, yung mga yun, papaltan ba yun? O papaltan ba yung pagsusuri at yung audit doon sa confidential funds, sa contingency, calamity funds? Yung ba ang pakay? Kung hindi maliwanag sa akin, di ako mapunta eh. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko dun. Okay, last two question from JB ng IBC 13. Speaking of election, boss, and sa Kamara po kasi lusot na yung pag-postpone sa BARM elections. Any reaction po on that? Hindi ko alam. Oo, nabalitaan ko nga, pero pinila nga rito ng ating Senate President, maraming nag-o-object, pero marami namang suportado. Maski yung mga grupo na dati-rati ay tinututulan yung BARM election. Naalala ko nung 18th Congress, sila yung galit na galit dyan. Pero ngayon, andyan na yung BTC, yung MILF, lahat sila gustong-gusto na magkaroon ng eleksyon. Madalas ako sa Mindanao, sa totoo lang, at ang pakiramdam ko, gustong-gusto na ng ating mga kapatid na Muslim magkaroon ng karapatan bumoto at pumili ng kanilang sariling mga leader. Overdue na eh. Kasi kumbaga, ikatlong postponement na to eh. Hindi na tama. Parang patagal ng patagal eh. Ba't naman natin pinag-iintay? So, ma'am, yung REA, after ng ratification ng Senate, ano to, transmitted pa rin sa Malacanang? Yes, pirmahan na. Ang problema, katulad nung sa Korean, hindi pa pala pasado sa Japan. Kasi ang gulo nila eh, di ba nagkakaroon sila ng pagbabago ng Prime Minister and so on. So, tayo, tatapusin na natin kaagad-agad, wala namang issue. Ang susunod, kailangan sa Japan naman i-ratify rin para maging effective. So technically, wala pang benefits na may dudulot yung ratification. Actually, even without the RAA, may benepisyo na tayo eh. Kasi nagkaroon na ng donasyon sa Official Security Assistance, yung bago nilang financial service na nagbigay na sila ng mga radar at saka mga air surveillance equipment sa ating Air Force at tutulong rin sa Coast Guard. Yung iba binili natin at bumili rin tayo ng mga barko sa kanila. So, we ordered another 12 boats. So, I believe that all this maritime and air domain awareness will be very helpful to us. And the Japanese have a lot of technology to share, a lot of equipment that will be helpful given our state of affairs. Nalungkot nga ako, 15 billion. Ito naman, nauwi sa budget, 15 billion kinaltas sa Armed Forces Modernization. Sabi ko, tapang-tapangan, ang aangas natin magsalita, wala palang pambili ng baril. Ano ba naman yun? Anong klase yan? Tapos, kung di ba naman malulo moral, tinanggal pa yung mga pensyon ng ating matatandang sundalo. Hindi naman yata tama yun. Paano ka naman lulusob dyan sa West Philippine Sea na walang dala kundi yung tapang mo? And then, okay? No more? On that note, thank you so much and Merry Christmas po, Naging Senator. out of place ka tuloy. Dahil sa tanong. Merry Christmas. Merry Christmas, ma'am. I'm just in town, so ano man ang kailangan na trabahuin, kung ano man ang